you, and if you like it. Can't even pronounce. Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys is gagawa tayo ng another photo transition. And if you are interested in this video guys, just keep on watching. And if you are new to my channel, make sure that you hit that subscribe button and click that notification bell for you to notify every time that I upload new CapCut tutorial videos. And without further ado guys, let's begin this video. So, ang una lang natin gagawin is i-open natin yung ating editor. And then, sunod naman is punta lang tayo sa edit and then create lang tayo ng new project. And then, punta tayo sa image natin and then select lang tayo ng one image and then add. And then, sunod natin na gagawin is i-delete lang muna natin yung watermark ng CapCut. And then, sunod is i-duplicate lang natin itong image. So, copy lang natin one time. And then, add lang tayo ng audio. So, para makapag-add ng audio, select lang natin yung add audio and then extracted. And then, select na natin yung video kung saan kukunin natin yung music na gagamitin natin. And then, i-adjust natin yung duration ng dalawang image, which is parehas lang naman sila ng image or parehas ng style. So, first image, ang duration niya is 3.3 seconds. And then, yung last image is itatapat na lang natin dun sa ending ng audio natin. Ayan. And then, sunod naman is maglalagay lang tayo ng style dito sa first image. Ayan. Style. And then, select natin yung particles dissipate 1 dito sa style. And then, hintayin natin na ma-generate or ma-apply sa ating image. And then, sunod naman is baguhin muna natin yung format natin kasi hindi yata tayo naka 9:16. Ayan, 9:16 dapat yung video. And then, sunod naman is maglalagay lang tayo ng transition. So, nakikita niyo yung white box dito sa gitna ng dalawang image. So, select lang natin yan. And then, hanapin natin yung white flash. And by default, ang duration niya is 0.5 second and hindi na natin babaguhin yan. Apply na lang natin. And then, sunod naman is maglalagay lang tayo ng effects dito sa gitna ng dalawang image. Ang gagawin natin is pag nag-page siya, lalabas yung effects. So, punta tayo sa effects and then video effects. And then, punta tayo sa details and then hanapin natin yung collision spark. Ayan. And then, saka natin timplahin yung duration kung saan lalabas yung ating collision spark. So, dapat pag nag-play siya, ayan. So, i-adjust natin ng konti. Ayan, i-adjust lang natin ng konti. And then, okay na yan. So, wala na tayong babaguhin. Sunod naman natin na gagawin, guys, is maglagay muna tayo ng filter dito sa mismong second image. So, wag kayo sa labas maglalagay. So, sa mismong image tayo maglalagay. So, punta lang tayo sa filter. And then, punta tayo sa style and then vapor. Vapor. And then, i-pull natin yung ating dapat naka 100% yung filter natin. And then, i-apply na natin. And then, sunod naman is maglalagay lang tayo ng keyframe. So, dito guys, sa paglalagay ng keyframe, medyo crucial siya or kailangan yung timplahin ng ayos yung magiging animation ng image nyo. So, ang gagawin ko is maglalagay lang muna ako ng normal keyframe dito, magkabilang dulo. Ayan. Unahan at ulihan. Nang sa ganun, pag bumalik yung image sa unahan, nakaset pa rin siya sa 9:16 na format natin. So, ang gagawin natin is dito sa bandang 5 second, maglalagay ako ng keyframe. And then, dito naman sa may 7 second, keyframe ulit. And then, 8 second, keyframe ulit.
And then, dito sa may bandang 10-second keyframe ulit. And then, napansin nyo, wala akong ginawa lahat dun sa keyframe na nilagay natin. So, pag nalagyan na natin lahat ng keyframe, saka lang natin i-animate. So, ang gagawin natin dito sa tayo sa second keyframe, ang gagawin natin is zoom lang natin. Zoom. Ayan. And then, babalik siya syempre dun sa third image, babalik siya sa normal. So, ang gagawin natin is isusum din lang natin. Ayan. And then, iaangat natin yung image. Ayan. And then, dito naman sa fourth keyframe, gagawin natin ulit is isusum in lang natin. Zoom. Ayan. And then, gagawin natin is i-bring down naman natin or dadalhin natin pababa yung image. And then, dito sa panglimang keyframe, ang gagawin is zoom in ulit natin. And then, dadalhin lang natin sa medyo baba ng konti. Or sa medyo taas, depende sa inyo kung saan nyo dadalhin. So, try natin siya i-replay. Ayan. So, smooth lang dapat yung paggalaw ng image. Ayan. Smooth lang dapat. Ayan. And then, dito naman sa last part, ang gagawin natin is maglalagay lang tayo ng animation para nag-block fade or nagpe-fade out yung image natin. So, animation and then out animation and then fade out. So, ang gagawin natin is mga 2 second lang yung fade out or 3 second. Ayan. And then, try natin ulit siya. Okay na, pwede nyo na siyang i-export as video. So, select lang natin yung arrow dito sa taas. And then, hintayin natin ma-export. And then, pag na-export na, meron kayong 2 choices, which is share to TikTok or another social media platforms or i-post nyo as template. So, merong mga template creator si CapCut, which is pwede kayong mag-post ng template para merong makagamit na ibang user sa CapCut, which is ipamilyar kayo sa CapCut, merong mga template na pwedeng gamitin doon if gusto nyo ng easy edit. So, gawin natin is sample sa inyo kung paano i-post. So, post as template and then select lang yung image. Dapat naka-select all. And then next. And then dito, para nag-upload ka rin sa another social media platform, merong template name and then template description. And then yung hashtag, and then yung cover. Ayan. Lagay rin cover, and then lagay lang tayo, particles. And then sa hashtag naman guys, meron na mga recommended hashtag. Halimbawa, ang ginamit natin is particles. So, hashtag particles. Ayan, lalabas siya. And then, sunod naman hashtag ulit, Tatak Pinoy. So, dahil mga Pinoy yung gumagawa or maraming nag-edit na Pinoy. And that's all for today's tutorial guys. Thank you!